sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa birthday boys. Abay Kuyang Bishop Buddy Ballesteros at yung kanyang kambal na si Monsignor Manny Ballesteros ng Iglesia Filipina Independiente. Happy birthday. Oras ganap ng alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nako mga kuya, ang init ng politika ngayon, ha? Mainit na ang panahon, mainit pa ang politika ngayong 12 days na lamang at election na. Grabe talaga ha? Kaya sa init ng panahon pati pare hinahamon na ng suntukan. Grabe ha? Mamaya sa ating special na balita, Justice Sama Martires. Abay, mantakin po ninyo mga kaibigan paring nagmimisa. Hinamon ng suntukan. Ayun na, nagkaroon po ng suntukan sa loob ng simbahan mga kuya. Damdaming Bayan. Babalikan natin yan. Anday mainit na issue. Oy, sa mga LGUs, mga mayors ayan, pwede nang magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas Secretary Laurel Abay, di ba sabi nga ni COMELEC Chairman Boy George Garcia kahapon pa aprobado Kaya lang yung mga LGUs huwag namang ibenta yung mga bigas sa sa private property, sa headquarters po ninyo Dapat na po ay sa public place, sabi ni Chairman George Garcia. Damdaming Bayan. Oy, nakirami nga pala sa pagkamatay ni grabe naman itong kaibigan natin, mahabigan, 89 years old na si bossing Juan Dayang ng Kalibo Aklan Abay, opisyal ng National Press Club, publisher, ayan, columnist at ito po ay naging officer din ng Manila Overseas Press Club. Grabe, Senator Tito Sen Abay, sa loob ng bahay pinasok kagabi at pinagbabaril. Diyos ko po mabagin What is happening to our country, General Romel Marbil, sir? Damdaming Bayan. Pero nasa ating linya si dating Senate President Tito Sen. Abay, alamin nga natin ang latest ayan, sa larangan ng politika at o nga pala saan ba ang kampanya ngayon ng Alyansa ng Bagong Pilipino? Senate President Tito Soto, Right Honorable Kuyang, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuyang Mayor. Magandang umaga sa iyo, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa DZRH sa buong Pilipinas, sa Damdaming Bayan. Matagal na akong hindi nakakalabas dito. Salamat naman sa pagkakataon dito. At si Elaine yata kasama mo. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, magandang umaga po, Senator Tito Sen. Ayan, abay, ngayon po, saan ba ang ikot ng grupo ng Alyansa ngayon? Sa Macalama po, sa Quezon kami. Quezon naman. At saka sumunod na Batangas. Yung 2 araw na yun. Pero itong mga nakaraang araw, kami, KKB. Wow, kanya-kanyang KKI pala, kanya-kanyang ikot. Kanya-kanyang ikot, ayan. Meron kaming ganun kasi ang gusto ni Pangulo, ni Pangulong Bongbong, ang gusto niya kasi ay hanggat maaari yung mga proclamation rallies kasama siya. So hindi naman siya pwede lagi dahil marami siyang trabaho. So yung mga nakaschedule namin na nationwide na 21, na pagkasunduan 21, dati 35 pinawasan nga niya dahil baka sabihin tao hindi na siya nagtatrabaho. So yun, 21.
mga 6 na lang yung natitira eh. So, yung mga bakanting araw, like for example, Sunday, Monday, Tuesday, ganyan yung mga bakante namin eh. Hanggang Wednesday. Kanya-kanya kami lakad. Kung meron kayong mga... Kasi katulad ko, ako chairman ng NPC, so maraming NPC kandidato nationwide. Hanggat maaari, iniikutan ko yung mga kandidato namin. Hindi ko na inikutan yung mga walang kalaban. Maraming kalaban doon sa mga kapartido ko dahil maganda performance nung nakaraang 3 taon eh. So, ayos naman. Yung iba, kailangan tulungan natin. Ayan. Marami ang nagtatanong, Senator Tito Sen, bilang dating Senate President, akala ng iba, magre-retire na ba sa politika ang Senator Tito Soto? Ha? Ayan. Ano pa ba ang plano nyo gawin? Kayo ay ang tagal na rin naglingkod sa bayan, naging konsihal, Vice Mayor, ayan, Senador, Senate President. Bakit gusto nyo pang bumalik sa Senado? Ano ba mga babalikan nyo pa? Ano pa ang binabalak nyo gawin, Senator Tito Sen, sir? Ang Kongreso kasi dynamic yan eh. Pareho rin ng panahon. Nagbabago ang panahon eh. Hindi lahat ng oras pare-pareho yan. So yung mga batas, kailangan din ina-update yan at mayroong mga binabantayan. So aside from, maya-maya ko, sabihin ko ano yung mga plano kong nakita kong dapat gawin kasi itong mga nakaraang 24 na taon ito yung mga kakulangan. Sa pag-aaral ko, sabi ko nga, dynamic, nagbabago panahon eh. Pero ang isa sa mga importanteng trabaho ng isang senador at hindi na re-realize ng mga karamihan nito ay yung tinatawag na oversight function. So, kung meron kang batas na inalagaan, ikaw ay principal author ng isang batas at nakikita mo na hindi ito pinapatupad ng maayos, kung nasa Senado ka, may magagawa ka. Katulad nung sa akin, kasi 259 laws ang aking principally authored and principally sponsored. Hindi po co-author. Pagka co-author, baka mga libo. Pero ibig sabihin, talaga ikaw may akta. 259 yun. Merong mga mahahalaga sa mga panahon ngayon, yung mga cityhood, hindi na, okay na sila eh. Pero for example, doktor para sa bayan, yung free medical scholarship para sa lahat ng Pilipino. Nitong nakaraang taon, naalaman ko na yung budget na dapat doon para doon sa education, ginalaw. Sa Senado yata ginalaw yan, sa BICAM, So ibig sabihin yan, dapat kasi sa lahat ng eskwelahan na merong free medical scholarship ang mga SUCs natin, dapat yun at the very least, 4 na po. Ang budget is 40 doctors per year. Wow. Dapat para may mga doktor dito sa Pilipinas ang nag-i-enroll. So ngayon na nga, 4 to 5 years na meron ng mga gumagraduate eh. Marami nang gumagraduate sa iba't ibang lugar natin sa Pilipinas. Pero ang sinasabi ko, itong year na to, 24 lang. Hindi pwede yun. Bakit binawasan? 40 dapat ang pwedeng gastusan ng gobyerno. 40 per student sa bawat SUC na merong medicine proper. Nalaman ko, yung budget para sa 24 lang. Hindi pwede yun. Sabi lang nung Ched, binawasan kami. Sabi. So yung mga ganon, you exercise your oversight function as a senator. Kung nandoon ako, hindi ko papayagan yan. Hindi ko papayagan nilikot yung budget at ginalaw at kung saan nilagay, dinala yata sa DPWH. Hindi pwede, mag-aaway kami. Di ba? Yung mga ganon kailangan yung oversight mo. Tapos tama ba ang pagpapatupad nito? Kasi ang gusto natin dito, nung ginawa ko yung batas, kailangan doon, hindi lang tuition fee libre libre libro. Libre lodging at may allowance. Ganun dapat yun. So ginagawa naman. Lang, biglang itong nakaraang taon para dito sa 2025, mayroong nilagro nangyari, nabawasan yung budget. Yun nga sinasabi ko. So you exercise your oversight functions. And also the other laws na ngayon katulad ng Dangerous Drugs Act, Philippine Drug Enforcement Agency, ako nag-create noon. Dahil naman yun sa mga natutunan ko nung ako'y 4 na taon na Vice Mayor at Chairman ng Quezon City Anti-Drug Abuse Council. Pero yung sa ngayon, kailangan baguhin na natin. Kasi pati yung takbo ng utak ng gobyerno, kailangan baguhin natin. Kailangan mag-concentrate tayo sa preventive education at saka rehabilitation. Imbis na enforcement, huli, patay, huli. Tapos, di ba, merong huli, kaso, tapos dismiss.
nung nakaraang ilang taon, walong taon ba yun o 6 na taon, 85% ng kaso dismissed eh. Wow. Kaya sa drug enforcement natin yan pagka ganun, di ba? So yun, kailangan baguhin natin ang sistema. Isa yun sa mga dapat gawin. Kaya yun, naisip ko na siguro, at nagkausap naman kami nila Pangulo, kailangan niya ng tulong para mapapatino yung budget, matulungan siya pagdating sa sa pagpapatakbo ng gobyerno, kahit papaano yung mga aming expertise na kami, yung mga matatanda. Kaming mga ayuda sa mga senior citizens. Matindi experience at track record. So, yan. Kaya kami bumabalik, kami nila Senator Lacson. Ayan, babalik ang Macho Black, ika nga. Pero ito magandang balita ha. Ayan, isusulong nyo ra ba ang 14-month pay law, Senator Tito Sen? Kuya sir, abay maganda para sa mga empleyado yan. Naku, Kuya Mayor, importante yan. Last time, nung last Congress, 18 Congress, nung nandun pa ako Senate President, final ko na nga yan. Kasi nakita ko yung 13-month pay, 1975 pa yung batas na yun. Presidential decree yun ni President Ferdinand Marcos. Ganun ba? Tagal na pala. Hindi na nabago yun. May mga safeguards yun eh. Maganda safeguards yun eh. Ilalagay din natin yung mga safeguards dito sa 14-month pay. Pero itong 14-month pay, ang gusto ko dito, sa kalagitnaan ng taon ibibigay para makatulong sa pagmamatrikula or pag-eskwela ng mga estudyante pagdating ng June, di ba? Yun ang mahalaga. Kaya talagang ididiin ko yun. At yun namang hindi naman nakakakaya ng mga employer, pwedeng hindi eh. Pwede silang humingi ng exemption pagka hindi nila kaya. Pero meron din mga nagbibigay na ngayon. But then again, it's not institutionalized. So dapat gawin nating batas para talagang kailangan gawin. Ayan, isa pa, Senator Tito Sen, ngayong pong panahon, ang daming fake news. Ayan, ang dami ng marits. Ano ba dapat natin gawin dito, Senator Tito Sen? Grabe ha. Alam mo, isa sa mga mabigat dito, naungkat nung isang araw sa National Security Council ni Senator Tolentino, kung natatandaan ninyo, maraming fake news nang gagaling ng China. Wow. Nahuli nila kung anong kumpanya yung ginagamit, anong kumpanya nagbibigay ng pera sa mga troll, sino yung binigyan ng cheque, yung cheque galing sa embassy ng China. Infinitum ba ito? At saka na-uncover nila kung ano yung mga sinasabi. Kung ano yung dapat sabihin na si ganito, si Bongbong ganito, si ganyan, sa ganyan. Wow. May demolition job sa gobyerno ang China. Kinakabahan nga kami. Baka tama yung report na sinabi sa akin ni Senator Lacson sa intel niya. Sinabi na gusto ng China, mga pro-China senators ang manalo. Wow. Kasi gusto raw nilang i-repeal yung batas kong, yung bill ko na isa, yung declaring maritime zones of the Philippines. Yung 18 Congress, pinal ko yun. Hindi ka agad namin napaisa. Pagdating ng 19th Congress, pinikap ito ni Senator Tolentino. Siya nag-file, napasa nila, napinahan ni Presidente. Yun yung sagot natin sa 9-dash line ng China. Kasi yung 9-dash line ng China, kiniklaim nila, pati yung West Philippine Sea, kanila eh. So, ngayon, dito sa atin, ang sinasabi ko, yung maritime zones, deklarado natin yun. Huwag tayong umasa sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Huwag tayo umasa doon na sinasabi ito, 100-mile radius, ganyan. Hindi, magdeklara tayo ng atin. Kaya nagdeklara tayo ng atin, mukhang galit ang China doon. So, ang plano daw, iparipil yun. Ito may papayag. Pinayagan ng Panginoon Diyos na tayo makabalik sa Senado, mag-aaway kami. Hindi, saka proteksyon ng bansa yun eh. National security involved dyan, Senator Tito Sen eh. Ba't ipapawalang bisa yung batas na yan? Hindi ba pwede? Mabira. Pilipinas ito kaya alam sila Hindi ba pwede yun? Ako, kaya parang ganun ang kursunada ata nila, ganun ang ginagawa. Pati sa mga sana minsan ma-interview mo si Senator Tolentino, makita mo yung listahan, pati mo sinasabi. Doon lahat Ayan. Anyway, Senator Tito Sen, ito magugustuhan ng, totoo ba ito? Pagka naibalik daw kay Senado, yung 6 years na sweldo mo, hindi mo tatanggapin at ibibigay sa mga mahihirap na estudyante? Yes, naipangako ko na sa sarili ko yan at sinabi ko rin. Yung buwan-buwan na sweldo ko sa Senado, ibibigay ko sa mga estudyanteng mahihirap
para magpatuloy ng mga pag-aaral nila. Nagagawa na naman namin yan. Doon sa programa ko sa Itbulaga, Kuya, di ba meron kaming e-best kung tawagin, yung scholarship kami na 30 every year yan, 30 yung pinipili. Pero ini-scrutinize talaga yun. Ika nga, tinitingnan talaga kung sino mahihirap at kailangan yung paggising ng umaga ay walang baon, maglalakad lang papunta sa eskwelahan pero ang ganda ng grade. Yung mga ganun. Totoo. Iipunin natin yan. At every month yan at saka every year. 6 na taon, hindi ko po kukunin yung sweldo ko at ibibigay natin dito sa parang tawag dito parang a group na magpapaaral sa kanila sa mga mahihirap na estudyante. Naku, baka pagalitan naman kayo ni Ating Helen Gamboa Soto niyan, ha? Paano yung sweldo mo? Mawawalan ka na ng sweldo. Wala na intriga kay Ating. Kuya, may pension ako. May pension na. Oo nga pala. Senior citizen, may pension na. May pension ako. 30 taon na ako nagtatrabaho sa gobyerno. May pension ako eh. Ayan. Kaya okay yun. Okay lang. At saka kahit papaano, medyo kami, above water naman yung aming ulo doon sa Itbulaga. Ayos naman. Sa bagay, sa Itbulaga, sulit na ang talent fee mo dyan. Kay Bossing Vic. Ayan. Anyway, Senator Tito Senser, ayan, kinukumusta ka natin mga brethren. Ayan, si Most Worshipful Grandmaster, outgoing Grandmaster Ariel Kayanan at ang ating newly installed Most Worshipful Grandmaster Raul Canon. Ayan. At mga brethren, ayan, maganda umaga daw po sa inyo. Na-miss ka daw sa Ancom. Sa kanila. Ancom? O nga ba? Ganun ba? Ayan. Binabati ko nga po sila. At kay Most Worshipful Kayanan, talaga namang maganda naman yung taon natin. At dito kay Most Worshipful Canon, nako, good luck. More power at kami nasa likod ninyo lagi. Ayan. Senator Tito Sen, Kuyang Sir, Right Worshipful, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Kuya Mayor. Thank you very much. Magandang umaga po. Mga kaibigan, dating Senate President Tito Soto III. Daming bayan. III nga ba siya? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Naku ha, anday palang aplikante sa pagiging Supreme Court Justice. Kasi mag-re-retire na po sa June 4 itong si Justice Mario Lopez. Abay sa June 4. Abay, ilan yung 16 ba? Ha? 16 yung aplikante po sa pagiging Supreme Court Justice. At ang maraming kandidato po rito, mahabigyan ng mga taga-Court of Appeals. At nangunguna rito ang kanilang presiding justice, ang dating girlfriend ni dating Chief Justice Dado Peralta. Na yung magabigat po Dado. Ha? Ayan. Si presiding justice Fernanda Lampas Peralta. Wow. At kasama rin po ang UP Law Dean na si Darlene Marie Berberabe at Supreme Court Administrator Raul Villanueva. Wow, sino pa ba ha? Mamaya papasadahan natin yan. At sila ang magre-retire ay si Justice Mario Lopez. Akala ko si Kuyang Justice Joe Lopez ha. Mario Lopez pala ang magre-retire. Daming bayan. Most Worshipful Franklin de Monteverde, andyan ka ba sa Judicial and Bar Council, Most Worshipful Sir? Oras, CJ Alex Jesmundo, 8:30. Ang oras na yan. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:37 at good morning po. Isang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At just marahil na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At magandang umaga po sa mga taga Maynila. Ayan, mamaya po makinig lang po kayo ha. Tumuto kayo dahil andito po ang inyong mga lingkod bayan sa lungsod ng Maynila. Dito sa ating Bakit Ikaw? Job interview. Pero bago natin sila ipakilala at kausapin, Sister L. Yes. Daming bayan.
Alamin nga mo natin ang last day pala ngayon ng local absentee voting. Yun. At dito sa atin sa DZRH, ha? Bumoto na Ilan ba ang tayo bumoto? lakay ang RH Peeps kahapon, pati mga taga RH TV and radio nagsama-sama ng bumoto kahapon. Ba't wala yata indelible in yung kanilang mga daliri? Nalagyan ba? Hindi ko alam kung paano. Pakita nyo nga yung mga ayan, daliri nyo. Ayan. Pero yung- Sila kasi same day talaga itong bumoboto eh. Maganda experience ng bumoboto na actual day ng election. Iba yung feeling lakay na nandoon ka on same day of election. Ayan. Kaya binabantay din ng COMELEC ang Star City. Ayan. may botohan ba rito? Meron din. Ang alam ko, unopposed ka lagi eh. Oo. At ako po ang tumatakbong vice mayor. Ayan. Nagpresenta po. Ayan. Di ko matanggihan. Pero ito muna, local absentee voting ng NCR Media, PNP personnel. Abay, umabot na raw ng 60%. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister El, mahigit na sa 60% ang voter turnout ng Metro Manila Media, maging ng Philippine National Police para sa local absentee voting ngayong eleksyon. Dito tayo sa kagagaling lamang natin kanina lakay sa may COMELEC Regional Office sa matatagpuan sa lungsod ng San Juan kung saan nagbubukas na itong huling araw ng maagang botohan hanggang ngayon lamang araw ng Miyerkules. Dito inilagay yung pagboto o yung local absentee voting ng mga kagawad ng media naka-assign sa Metro Manila. Kasama dyan ang DZRH News. Ang NCR, 567 sa 917 media personnel na ay nakapaghahalal ng mga senador, party list group hanggang kahapon. Sa ngayon, nagsisimula na ulit itong pagdating ng ilan nating mga kapatid sa pamahayag sa tanggapan na unang beses ginamit para sa local absentee voting. Wala sa COMELEC Central Office dati, dyan sa Intramuros, Maynila. Samantala, ilang kembot lamang dito sa COMELEC NCR, sa may bahagi naman ng Kapukrame, nabatid na higit 12,000 ng tauhan ng PNP ang maagang nakaboto hanggang kahapon. Kabilang dito ang 958 personnel mula sa Camp Crame at 11,891 naman mula sa mga Police Regional Office. Iwala si PNP Public Information Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, na makukumpleto ng PNP ang voter turnout sa National Headquarters sa pagkatapos ng local absentee voting ngayong araw, 3:30. Una kasing sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, umaasa ang poll party na aabot sa 88% lamang itong mga boto ang lalahok at gagamitin ang kanilang karapatang maghalal ng mga susunod na lider ng bansa para doon sa mga naaprubahan sa absentee voting sa NCR Media at mga pulis. Bukas itong COMELEC NCR office, magiging multipurpose hall ng Camp Crame, hagapamayang alas 5 ng hapon. Para naman doon sa tanong kung bakit wala indelible ink yung mga sumasabak sa local absentee voting lakay, hindi pa kasi sinasalang sa vote counting machine yung kanilang mga balota. Ito ay isusubo pa sa mismong araw ng halalan sa May 12, sabay-sabayan, kasabay ng mga boboto sa mismong araw na itinatakda ng eleksyon. Paano yan, Edniel? Oo nga, paano yun? Babalik pa sila sa eleksyon para magpalagay ng indelible ink? Or wala, okay na yun. Hindi na. Yung balota nila, may designated na tupi yan na gagawin. Nakalagay sa rule. So, itutupi nila ng twice. Papagitna, ilalagay sa isang sealed envelope. At yung envelope na yun, ibibigay doon sa pinaka-election officer. This time, sa may COMELEC NCR, yung mga kasama natin dyan sa DZRH. Yung kanilang mga envelope ay inilalagay sa isang container lakay. Yung container na yan, lahat, tatalik yan lahat sa Central Office Intramuros, Manila sa May 12, kung saan ina-expect at sinasabi ni COMELEC Chairman George Garcia, aabutin lamang ng magdamag at mabilis lamang yang maisusubo at maipapakain sa vote counting machine. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Sister. Daming bayan. Mula dyan kay Edniel Parosa, puntahan muna natin ang Malacanang dahil status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Pipirmahan niya na ngayong umaga dyan sa Malacanang. Report mula kay RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth?
Wala na jam yata nung nag-iikot na Chinese spy. yung tawag doon lakay. Grabe, ha? Yung IMSI catcher ba yun? International, nakalimutan ko yung... interceptor daw yun eh. Oo, Anyway. at ang malupit doon lakay, yung information ay nasasaga Grabe. pala nun at namamanipulate pa nga. Ayan. So nalalaman kung kailan ka makipag-date, ha? Ayan. Bakit date agad? Dami. Ang dami-daming importante, date talaga. Babalikan natin si Leta Narciso mula sa Malacanang. Andyan na ba? Ayan na, andyan na ang Pangulong Okay Marcos. na ba si Ayan. Miss Let, Kuya Greg? Okay, Miss Let, Okay, please come sige, in. Miss Let. Lakay Sister L, alas 10 ngayong umaga nakatakdang lagdaan ang SOVFA o Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng New Zealand. Sasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pirmahan sa pagitan ni New Zealand Minister of Defense Judith Collins at ng kanyang counterpart na si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ang kasunduan ay inaasahang magbibigay daan para sa pagkakaroon ng legal framework para sa military cooperation, pagsasagawa ng military exercises at iba pang collaborative activities ng dalawang bansa. Ayon sa Embahada ng New Zealand, ang pagsasakatuparan ng SOVFA ay isa sa mahalagang resulta ng pag-uusap ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon at Pangulong Marcos nang bumisita ang Prime Minister sa Pilipinas noong Abril ng nakaraang taon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Ano pang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules? So far, ito pa lang lakay. Mamayang hapon, mag-update siguro tayo kung mayroon pa siyang ibang schedule. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sister L. Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. At ngayon po mahabigan sa mga taga Maynila at mga taga Metro Manila, eto na ang ating Bakit Ikaw? DZRH Job Interview. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang ating isa sa bisita natin ngayon na Sister L. Yes, lakay. First female mayor. Wow, ayan. First woman majority floor leader. First female mayor. Ayan, at do the honor, ipakilala mo ating Kala ko ikaw bisita. na eh. Ikaw, kasi ako kay Vice. Ayan ang ating makakasama lakay. Kilalang kilala naman na siya ng mga taga Maynila. But of course, para sa mga nanonood at nakikinig sa atin, isa pong doktora ang ating bisita ngayong araw. Pala Yes, siya, lakay. Nagtapos po siya dyan kumadro sa... na ba? Hindi. Midwife yung kumadrona, di ba? Sa parang... Ubigay ni sa babae, doktora, di ba? Okay. Pero hindi siya. Hindi siya ubigay ni. Hindi yung kanyang expertise lakay. Okay. Siya ay nagtapos ng Doctor of Medicine sa De La Salle Medical and Health Science Institute. At nagtapos siya lakay ng Biology sa University of Santo Tomas. At siya lakay ay... pala siya lakay. Nagtrabaho din siya sa Ospital ng Maynila Medical Center. Diyan siya nag-training at pumasa bilang physician. Yung board exam niya lakay noong 1992. Ayan, ba't ko ba binanggit yung date? Baka sabi sa akin ni Mayora, bakit mo binanggit yung date? Hindi na kailangan banggitin pa ang pangalan dahil nakikita na sa buhok. Ang kanyang trademark niya na to lakay, kumbaga branding. Yan, Kapag sinabi mong si Mayor Honey Lacuna Pangan, alam mo na kung sino para siya. mo nang nakita si Vice Mayor Danny Lacuna. Ayan. Of course, ang ating makakasama lakay, ang alkalde ng lungsod ng Maynila sa ating Bakit Ikaw at nag-a-apply sa mga taga Maynila at iluluklok nga ba siya ulit ng mga taga Maynila? Ating alamin yan. Ang ating po makakasama, si Mayor Maria Sheila Honey Honrado Lacuna Pangan. Itong researcher natin, pinapahirapan ako. Mayor, ma'am, good morning po. Magandang umaga po, lakay at
Sister Sister El. El. At maganda umaga po sa lahat ng inyo pong taga-subaybay. Ayan, ba't mo taga Maynila, Mayor? Siyempre po sa akin po mga kapwa Manileño, good morning. Ayun. And kasama niya Lakay sa ating studio, ang kanyang tandem, Lakay. At siya po ay Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. Naging kongresista siya, Lakay, ng ikatlong distrito ng Maynila 2016 hanggang 2022. At naging konsihal din siya, Lakay, ng ikatlong distrito ng Maynila. Lakay, aktor to. Turned politician. Ang ating makakasama ay si Manila Vice Mayor John Marvin Yul Serboniet. Panghaba rin. John Marvin pala pangalan nito ni Vice. Vice, good morning po at welcome sa aming programa dito po sa DZRH. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Siyempre sa ating Lakay at Sister El at sa ating mga kababayan at lalo na sa mga batang Manileño. Good morning! Saan ka ba sumikat, Vice Mayor? Sa Scorpio Night ba? Ayan. Hindi, ang unang pelikula natin nun, Batang West Side. Ang pangalawa is Laman. Pangatlo yung Naglalayag. Yung kay Miss Norman. Ayan. Batang West Side, Laman. Ha? Ayan. Anong laman ng pelikula? Kakaiba yung mga title ng mga movie noon. Ayan. Anyway, dito tayo kay Doktora, kay Mayor Hani Lacuna. Ayan. Mayor Doktora Mama. Ayan. Ngayon po ay magre-re-election po kayo. Ayan. Ano po ba ang binabalak nyo pang gawin? Ano pa ba ang mga hindi nyo pa natatapos, unfinished business na gusto nyo ipagpatuloy sa ating mga kababayan sa Maynila, Mayor Hani? Marami po tayong mga proyekto na sinimulan po sa lungsod ng Maynila. Siyempre kasama po ang ating Vice Mayor Yul Serbonieto na kung saan ay nakikita namin na marami ang matutulungan sa aming lungsod. Partikular na po dyan yung mga ospital na pinapatapos namin ngayon. Nandyan din po ang Kalinga Center. Parang one-stop shop po yan sa lungsod ng Maynila. Alam naman po ng ating mga kababayan na ang Manila City Hall ay may kalumaan na po. Ito po ay tinayo way back 1941 pa ho yata, kung hindi ako nagkakamali. At sa dami po ng mga kapwa namin Manileño, hindi na po kaya ng City Hall na ma-accommodate ang lahat po na lumalapit sa atin. Kung kaya't meron ho tayo pinapatayo ngayon, ang tawag po namin ay ang Kalinga Center. Diyan din po, malapit din po sa City Hall sa May Canonigo, na kung saan ay maiha-house na nila itong infrastructure nito ang iba't ibang mga serbisyong ibinibigay namin o ibinababa namin sa tao. Para lang po sa kaalaman ninyo Lakay at Sister El, meron ho kaming lingguhang proyekto, programa, yung Kalinga sa Maynila program na kung saan lahat po ng mga serbisyong inilalapit nila sa City Hall ay ibinababa po namin diretso sa tao, sa kanilang mga barangay. Siyempre dapat meron niyang follow-up Saan po silang tanggapan lalapit? Kaya po itong Kalinga Center na ipinatatayo natin ngayon, ito po ay sinimula, na groundbreaking po tayo noong nakaraang taon pa, kung hindi ako nagkakamali. Saan po yan? Opo, sa May Canonigo. Sa Distrito 5 pa rin po yan. Ano bang kayo? Malate? Ayan. Opo. Malapit po sa dating Unilever ho yata yun. Opo. Sa may United Nations. United Nations. UN Avenue. So, nandun na po, lalagay po natin ang ating youth center, ang ating senior citizens affairs center, at doon din po natin ang ilalagay ang isang makabagong library para po sa lungsod ng Maynila, isa pong teatro para sa culture and arts, at kung ano-ano pa ho. Kung baga, nandun na po lahat yon. Isa po yan sa mga major na infrastructure project po na sinimulan natin at balak ko natin tapusin. Mayor Hani Lacuna, ma'am, ayan, nabanggit nyo yung City Hall, overcrowded nga dyan Ba't di lipat yung mga, ang daming korte dyan? Ayan. Bakit nasa Manila City Hall yan? Di ba dapat ibang Hall of Justice dapat? Yes, yan na po ang matagal na po namin hinihiling. Alam naman po ninyo na yung Hall of Justice po ay sa ilalim po yan ng pamamahala ng Supreme Court. Ang huling balita po namin ay ngayong taon po yan sisimulan.
palalayasin mo na yung mga ililipat na Ililipat. sila. Ililipat na ni po CJ sila Alex sa Desmundo. Opo, ililipat na po sila sa tama naman ho nilang tahanan. Ayun. Tama. Kasi medyo overcrowded, nagsama-sama eh. City Hall, andyan ang mga korte. Ayan. Opo. At sabi nyo, i-rehab nyo ang Manila City Hall. Pati ba yung malaking relo, papalitan nyo ng Rolex ba yan? O Patek Philippe? Hindi po. Yun po ay poproteksyonan namin para hindi po mabenta. Yes. Tsaka signature na yan. Pagka sinabi mong Maynila Lakay, yun talaga yun eh. Yan ang Big Ben ng Manila. Yes. Ayan, sa London. Mahirap na ho kasing i-rehabilitate ang Manila City Hall. Dahil nga po sa kalumaan, hindi rin naman ho natin yan pwedeng ipatibag kasi meron na pong marker yan. Opo, na ito ay historical landmark. Historical landmark na iginawa din po sa amin noong isang taon. Kaya hindi mo po pwedeng galawin ang Manila City Hall. Ang kaya lang ho nating gawin sa City Hall ay i-decongest natin yun. Ayan, tama. Okay? Yung iba ho mga serbisyo na pwede naman po natin ilagay sa panibagong infrastructure project, yun po ang gagawin natin. Ayun. At Lakay, kay Vice naman muna ako magtatanong. Si Vice kasi former congressman po kayo. nga pala, dating congressman si Vice Mayor. Yes, Lakay. Siya ay naging kongresista and of course, Vice Mayor, naging konsihal din siya, Lakay. So, ang aking katanungan sa iyo, Vice Mayor, ano pa po ang hindi nyo nagawa? Bakit po kayo tumatakbo ulit? Meron din po ba kayong mga hindi pa natatapos at meron pa po ba kayong mga gustong gawin kung bakit po kayo ay muling tumatakbo sa lungsod ng Maynila? Tayo naman ay tumatakbo muli para may pagpatuloy natin yung mga nasimulan natin trabaho at pagandahin pa ang Konseho ng Maynila. Dahil nasimulan natin sa unang taon natin sa Konseho, nagsulong tayo ng kauna-unang website ng City Council ng Maynila kung saan one click away na lang ang 9,000 ordinansa ng bayan natin. Dati-rati kasi kailangan nyo pang pumunta ng records para hanapin yung mga ordinansa na kailangan mo malaman at pwedeng gayahin din ng ibang lungsod. Kaya kung makikita nyo po yung hard copy ng ordinansa, lasog-lasog na. Ngayon, mas pinadali natin na makita ng mga kababayan natin, miski ordinaryong mamamayan o miski saan lupalop ka pa ng mundo, madali mo nang makita yung kapaki-pakinabang na ordinansa na ginawa ng Konseho para sa mga batang Manileño. At nagsulong din tayo ng kauna-una ang 21st Century Code of General Ordinances kung saan inayos natin yung mga batas ng Maynila at pinagsama-sama natin mula municipal board na kauna-una ang Konseho at sa kasalukuyang Konseho na magkaroon ng reference yung mga estudyante natin na mapag-aralan ng batas ng Maynila, magkaroon ng reference ang ating mga barangay officials, mga kapulisan natin, mga judge natin para mas madali na lang maipatupad yung batas ng Maynila. At nais natin na may modernize pa yung council at pagandahin pa at alam niyo makapagsulong pa ng mga kapaki-pakinabang na ordinansa at resolusyon para sa bayan natin. Ayan, akala ko kailangan na magpapasa ng ordinansa, lalakihan ang pork barrel ng mga konsihal. Wala akong ganun sa lungsod ng Maynila Walang ganun daw, Lakay. Oo. Meron po isang karangalan na makapaglingkod sa bayan po. Ayan. Balikan natin si Mayora, si Dr. Hani. Ayan. Uy, marami na to ang mayor doon sa mga ayuda ginawa niyong pati yung reporter namin si Boy Gonzales. Si Boy Gonzales sa Dumogoso, Lacuna, Versosa. Tuwan-tuwa at naabutan doon sa 3,000 na nga ba yung ayudang mayroon yata silang nakuha Lakay yung mga senior nung matagal-tagal na yun Lakay senior kasi senior na to si Boy. Boy lang ang pangalan pero senior na. Yung senior citizen. Yes po, sa senior po ito. Ayan. 3,000 yung natanggap yata ni Boy. Opo, pang-3 buwan po yun. For 3 months lang yun. 3 months po. Bali, 1,000 po yan kada isang buwan. So pagka kayo po ay marire-elect bilang mayor dadagdagan ba yan? Maaari po. Alam niyo po, yun ho ang kagandahan nung ginawa ho naming Kalinga sa Maynila program. Dahil dun po, kinakausap po natin yung ating mga kababayan Bago ho kami maghatid ng serbisyo, para kami nagta-town hall meeting. Yun ho ang ginagawa namin. At tinatanong po, kinukwento namin sa kanila, ano ho ba yung mga ginagawa natin para sa lungsod ng Maynila. At the same time, ay pinakikinggan din po natin sila. At isa po sa mga
hiniling ng ating mga senior citizens sa isa po sa mga Kalinga sa Maynila program namin ay sana ho madagdagan yung kanilang allowance na natatanggap. Dati-rati po kasi lakay ay 500 lang po ang natatanggap nila. Hindi pa ho sasapat sa lahat po ng mga pangangailangan nila. Kung kaya po, pinakinggan naman po ng Konseho ng Maynila, syempre sa pamumuno ni Vice Mayor Yul Serbo, kailangan po nilang amyendahan yung batas. Yun po kasi ang tandem ng isang alkalde at ng vice mayor kasamang konseho. Sila po ang gagawa ng batas na kinakailangan po para sa lungsod. Ang magpapatupad naman po ay ang alkalde. Kaya nataasan po ang allowance ng mga senior natin from 500 naging 1,000 na po. At tama po kayo, nung buwan ng Marso ay naranasan na po nilang matanggap yung una nilang 3,000 para po sa 3 buwan. Ayan. Nito nakalipas na ilang buwan, di ko lang matandaan na Mayor, ang sabi po na you feel betrayed dahil sa decision ni Yorme Isko. Natubak mong muli bilang Mayor. Ganito rin ba ang nararamdaman ninyo, Mayor Hani Lacuna, ma'am? Way pass na po tayo dyan eh. Move on na po kami. Move on na po kami. Next question. Thank you. Next question, please. Pero pag-usapan nga natin, Mayor Ma'am, kasi mainit po itong mga usapin ng survey. Alam naman po natin kahit po sa national, sa mga senador, sa mga tumatakbong party list, yung survey po na nilalabas po ng iba-ibang mga nagkakonduct ng survey katulad po ng Okta, medyo malayo po yung inyo pong pangalan doon po at nangunguna nga po ang inyong katunggali na si former Mayor Isko Moreno. So, pero kayo po ba ay sa inyo pong sarili, kampante po ba kayo na ang mga tagalungsod ng Maynila ay alam kung sino ang kanilang iboboto sa darating na halalan? Opo, kampante po ako. While I respect po lahat ng mga lumalabas na survey at ang mga gumagawa ng survey na ito, iba ho talaga kapag nasa grounds kayo eh. Doon nyo ho mas mararamdaman kung ano po ang pulso ng iyong mga kababayan. Para lang po sa kaalaman ng karamihan, ang mga sample surveys po na nakikita namin ay sa akin pong palagay, personal ko lang naman po itong palagay, ay hindi naman po reflective ng dami ng botante po sa aming lungsod. Ang botante po sa aming lungsod, kung hindi ako nagkakamali, ay aabot ng 1.3 million. Wow. Okay. Siguro ko kung midterm election po ngayon, baka ho ang bumoto dyan, mga nasa 700,000. Kung tayo po ay magpapasurvey at maliit po ang ating sample survey, karaniwan naman ho, dahil mahal po ang survey. Diba? Nasa 2,000 lang ho. Maliit lang po yun kung ikukumpara mo sa dami ng mga boboto po. Kami po ay may 896 barangays. Marami-rami. Kung 2,000 po ang inyong isi-survey, so lumalabas po sa isang barangay halos 2 hanggang 3 lang po ang masisurvey nyo. Yun ho ba ay refleksyon na ng sentimiento ng buong barangay o hindi? Ayan. Kaya sa akin po, ginagamit ko po siguro ang survey para tingnan lang po na may baseline lang po kami. Pero definitely, lagi nga namin sinasabi, ang pinaka tamang survey po ay malalaman mo sa araw ng eleksyon. Ay, sa bagay, tama ka, Mayor. Kasi yung maraming mga surveys din na, ayan, sa mga senatorial surveys, maraming nasa top 10, pero pagdating ng eleksyon, hindi na nanalo. Naalala ko lang yung dati, yung before. Nasa na yun? Number 5 pa, tapos election, nawala. So talagang yung accuracy minsan hindi din natin ma-sure. Pero anyway, nakikita niya sa mga surveys din kung saang lugar kayo malakas, saan kayo mahina, ayan. Sa inyong pag-ikot, Mayor, ayan, saan kayo dapat tumutok? Ayan, siyempre kayo mga kandidato, may kanya-kanyang bailiwick, si Yorme, Tondo, si Versosa, Sampaloc, ayan, kayo Malate, ayan. So paano iniikutan yung bailiwick ng inyong mga katunggali? Kami po pantay-pantay. Wala ho kaming pinipiling lugar eh. Kasi lahat naman po yan ay boboto sa inyo. Ako rin po ay taga Sampaloc.
Pareho po ako nung isa pa rin tumatakbong galing Sampaloc. Lahat po yan, araw-araw, iniikot po namin ng buong Maynila. Wala ho kaming paborito o wala ho kaming tinututukan kasi lahat naman po kailangan malaman kung ano yung ginagawa namin. At the end of the day, isang buong Maynila po ang boboto, hindi lang naman po isang distrito. Ayan. Si Vice Mayor Yul Sermo, taga Sampaloc ka o Tondo, Vice? Binondo, San Nicolas, Quiapo, Santa Cruz po tayo. District District 3 po tayo. District 3 ka. Ayan. So, ang Chinatown, ayan. Tago mo. Ay, maraming masarap na pagkain doon sa Binondo. Maraming masarap doon na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. So, paano ginagawa nyo, Vice Mayor, dito sa mga teritoryo nyo, mga Katunggali, ayan, bailiwick nila. Ayan, pagka pinapasok yan, di ba sinasabing, hindi, iba ang kandidato namin, o wala ba yung naririnig na gano'n? At paano nyo hinihikayat yung mga kababayan natin sa ibang lugar na may dala ring kalugar o kabarangay o kaya kababayan dun sa kanilang distrito? Tayo naman po, ang ginagawa po natin nagmo-motorcade. May motorcade po, merong town-on meeting, merong house-to-house kung saan humingi po tayo ng tulong sa mga kababayan natin na masuportahan po yung tambalang nga ni Yul na makakasa sila na ipagpapatuloy natin yung serbisyong tapat at totoo. At kung may makasalubong naman tayo na hindi tayo ang nasa puso, ingyan lang natin din ng tulong. Hindi tayo magsasawang humingi ng tulong po. At ang botohan naman po ay magaganap 12 days na lang, matatapos na. Meron pa silang chance na pwedeng, pwede pa nating mahikayat, maligawan. Kaya naman pag meron talagang nagkasabi sa atin na pasensya ka na dito, pero baka pwedeng pakihati mo na lang. May mga paraan po yan. Para sa amin nun siyempre, sa probinsya, sabi niya, parehong kamag-anak o magkakilala. So para walang selusan, si Mister dun sa kabila, si Mrs. dun sa kabila. Para equal, Pero, Lakay, mayroon akong katanungan kay Vice Mayor kasi mayroon tayo dito sa ating pag-research. Mayroon daw pong soon to rise infra projects para sa mga Manileño. So, ano po ba itong mga to at paano po natin isasagawa or saan pong mga lugar ito itatayo at anong klase pong infrastructure ito? Actually, napalad tayong lingkod bayan dahil bago tayo naging vice mayor, naging congressman muna tayo. Nakita natin yung mga technique kung paano humingi ng tulong sa national government. Para sa bayan natin, para sa mga kababayan natin. Kaya naman yung nasimulan natin, kasi congressman may infrastructure yan. Tayo naging masipag tayo sa kongreso, naging assistant majority floor leader tayo. Tapos sa sinipagan natin, naging deputy majority floor leader at pinagkatiwalaan tayo doon sa kongreso. Kaya naman nakakahingi din tayo ng tulong para may pagpatuloy. Kasi sinimulan po natin yan na makikita po nila yan sa tapat ng SM San Lazaro na meron tayong dating presinto na nasa looban, ililagay natin sa gitna ng community para mas madaling makatulong. At yung sa ating, dahil Manila tayo napakayaman natin sa kultura ng disenyo, kaya yung mga design ng building natin doon, mga lumang bago, na tas kinopya pa natin yung sa National Museum building, yung tuktok nila na may sculpture doon. Pero yung sa atin, nilagyan natin ng orasan. Tayo naman ang pinapaganda natin. Pero yung mga tatayo pa, pero yung iba kasi tinatapos na lang natin pwede pa lang gawin ng vice mayor. Ito naman hindi naman trabaho ng vice mayor. Ito bonus na lang to bilang lingkod bayan ng vice mayor ng Maynila na makapagtayo din ng mga infrastructure. Katulad nito, meron tayong i-inaugurate na dalawang library. Ito yung dating maliit na library dun sa Pugoso Library na 2 floor lang na maliit lang talaga. Ito minaximize natin yung lugar, yung lot nila. Ang tawag nga nila doon, mini national library. Tapos yung sa San Nicolas naman, yung dating maliit din na national library, pinalakihan din natin. Kasi mga kabataan ngayon, puro sa gadget na lang nagbabasa. At least, ito naman, programa ng gobyerno naman to na galing sa buwis ng mga batang Manileño na inayos lang natin yung pagbaba ng programa. At least may mapupuntahan na isang silid na tahimik na pwedeng pag-aralan, pagbasahan ng libro, manghiram ng libro. Para naman hindi puro sa gadget lang yung mga kabataan natin. Importante yan, lalo sa mga nagtitisis, Lakay. Ako nung nagtitisis ako, lagi ako pumupunta ng National Library. Tayo mga old school library. Grabe ka naman sa tayo mga old school. Nauna ka.
Mayor ako na mama. Alam po yung naging kontrobersya ang pagbebenta ng Divisoria, Quinta Market at Sabi raw. Sabi raw. Baka sabihin sa'yo. Hindi, tuloy binenta ang Divisoria, di ba? Alam naman ng lahat yan. Ang tanong po saan daw po ba napunta yung mga pinagbentahan? Ayan, nitong mga facilities, itong mga lugar na ito na dapat hindi rin po ibinenta, kundi dapat pinamahalaan ng City Hall. Hindi ko po kayo masasagot kasi hindi naman po sa akin napunta yun. Ganun. Panahon pa ho yan ng dating alkalde. Hindi rin naman ho kami privy kung saan po ginamit yung pondong ipinagbentahan po. Wow. Siyempre, at the end of the day po, Lakay, ay ang magdedesisyon naman po dyan ay ang alkalde. Kung saan po niya gagamitin, sa tingin niya, ang mga pondong pumapasok sa lungsod. Kung ito po ay gagamitin nyo para sa social services, o ito po ay gagamitin nyo sa mga proyektong gusto nyo ipatayo, ang alkalde po, ang gumagawa ng desisyon dyan. Siyempre, katulong po natin dyan ang Konseho ng Maynila. Kasi sila naman po ang una mag-aaproba ng budget na gagawin natin para sa isang buong taon. Pero, kumbaga, ang mayor po ito ang mga gusto kong gawin para sa taong ito. Paano ba natin magagawa ito? Saan ba tayo kukuha ng pondo? Sapat na ba yung ibinabayad sa ating buwis ng ating bang mga kababayan? Kailangan ba nating mangutang o kailangan lang nating palakasin yung paghikayat natin sa ating mga kababayan na magbayad ng kanilang buwis? Marami naman ho yan. Tapos, ano ba ang mga prioridad mo? Ikaw ba ang prioridad mo ay pagpapatayo ng mga building o ang prioridad mo ay social services o mga serbisyong diretsong mararamdaman at hinihingi ng mga kababayan mo? Sinabi yung diretsong serbisyo, Mayor Hani Lacuna, sabi ng isang kandidato rin po, ayan, instead na mapunta sa public service, sa health o kaya education, napunta ra po sa Manila Zoo. Totoo ba yun? Yung Manila Zoo po, para sa kaalaman ng lahat, yan po ay isa sa mga proyekto na kasama sa inutang po. Wow. Opo. So nangutang pa pala doon sa akala ko yung pinagbentahan ng Divisoria, yun ang pinampagawa ng Manila Zoo. Hindi po. Hindi po. Maaari naman ho nila yang tingnan. Open naman po ang libro ng lungsod ng Maynila. Gaya nga ho sa napakarami po nating kababayan sa Manila na hindi po alam na yung mga nakita po nila mga proyekto ng mga nakaraang taon ay mga proyekto po na nanggaling po sa inutang na pera. Ang inutang po na pera ay umabot po sa 17.8 billion pesos. Wow. Billion po. Magaganda naman ho ang napuntahan nung inutang na pera kasi napunta po ito sa pabahay, sa ilang eskwelahan, sa Ospital ng Maynila at sa Manila Zoo. Kasama po ang Manila Zoo doon. Pero yung 17.8 billion na ipinamana sa inyo nung kayo po ay naging mayor, bayad na ba yung mga utang na yan, Mayora? Yan ho ang magandang balita. Kasi po, nakapagbayad na po tayo ng 3.2 billion out of the 17.8 billion pesos. Malaki-laki pa rin. Malaki-laki po. Ang atin pong pagbabayad ay aabutin po hanggang 2042. Matagal pa ho yan. At sa isang bangko lang po yan. Kasi po, isang bangko lang po yan. Meron pa ho, dalawang bangko po kasi ang atin pong pinagkuhanan ng pondo. Sumobra yata ang pangungutang ng City Hall, Mayora, na hirap magbayad ngayon ang City Hall, ang Maynila. Totoo po. Totoo naman po, aaminin po natin, mabigat. Mabigat po na makasalo ng ganyang klase ng laki ng responsibilidad. Kasi syempre, kahit papano po, ay maapektuhan po niyan yung regular na serbisyong ibinibigay mo. Opo, syempre. Servicing, ang laki niyan. Opo. Halimbawa na lang po, sa isang buwan,
Ang naitala po namin, kung hindi ako nagkakamali, sa isang buwan, may isang buwan ho kami na ang ibinayad po namin sa utang ay umabot ng 372 million pesos. Wow. So that is 372 million pesos po na sanang nagamit namin sa ibang Yes, sa ibang bagay. Sa health, education, Opo. Opo. Po pwede naman ho kasi na pwede siguro tayong hindi mangutang o mangutang tayo na hindi naman ganun kalaki. Oo. Kasi syempre po, gaya nga na sinasabi ko, ano ba ang tangan natin na pera? Ano bang hawak nating pera? Saan ba natin ito pwedeng gamitin? Hindi ba sasapat? Baka naman sapat ito para sa mga social services. Di yun ang unahin natin. Mag-ipon tayo for other projects. Kapag nakapag-ipon ka sa pagsisinop mo o sa paghikayat mo sa mga kababayan natin na magbayad ng kanilang buwis, nakapag-ipon ka, sininop mo, edi magpagawa ka na isang proyekto, priority projects mo. Pwede naman do isa, nagpagawa ka. Halimbawa, isang pabahay. Ipon ka ulit. Tapos paggawa ka ulit, may konting ipon ka, paggawa ka ulit. Hindi yung agaran tayo na gusto natin i-showcase ang Maynila, na sabay-sabay natin siyang ipagagawa. Tapos, baon sa utang. Baon tayo sa utang. Yan naman. Ang nagsasakripisyo po doon, yung mga serbisyo din na dapat ay ibinababa natin. Tama kayo, social services. Social services natin. Anyway, Mayora, ayan, bago natin balikan ng marami pang issue sa Maynila, katulad ng pagkaayusan daw, kalinisan, peace and order ng Maynila. Merong tayong man on the street, Sister Ayan, L. may magtatanong po sa inyo, Mayor Ma'am, and of course, kay Vice Mayor Yul Servo, no? At nasa ating linya po ang aming reporter na si RH5, Val Gonzalez. Val, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Mayor at kay Vice Mayor? Val. Meron kaming nakikipatan dahil isang driver dito. Teka muna, Val, nasa Manila ka ba o nasa Quezon City ka? Ay para sa lungsod ng Maynila, pero dahil sentro ng Pilipinas ang lungsod ng Maynila. Nandito kami ngayon sa Quezon City, Mayor at Israel. Ikaw talaga, akala ko nasa lungsod ka ng Maynila. Hindi pala butante yan eh. Ang beat mo ay QC. Nasaan si Boy Gonzalez? Asan si Boy? Dumagoso, Lacuna, Versosa. Ayan, dapat ito nagtatanong eh. Ayan, okay. Val, Proceed, Val. taga Maynila ba yan? Ito, Mayor. Baka naman nakatira sa Maynila yan pero nagtatrabaho sa Quezon City. Yes. O baka dalawang bahay, Manila at Quezon City. O BGC. O kaya Quezon City. Ayan ba yan? Ano ba yan? Lakay! Val. At Quezon City ito, pero laging dumaraan sa lungsod ng Maynila. Okay. Isa siyang driver. Katabi ko si Mang Buddy. Si Mayor Lacuna at si Mayor Deo. Si Sarel. Anong tanong mo kay Mayor Hani Lacuna ng lungsod ng Maynila? Magandang umaga ho, Mayor. Magandang tanong ko lang ho kung may pagkakataon pa po ba kayo magkaayos si dating Mayor Isko Moreno? Akala ko serbisyo. Ikaw naman, Kuya Buddy. Pang-showbiz yung tanong mo, Kuya. Ayan. Very showbiz. Dapat kay tanong mo yan kay Vice Mayor ay, kay Yul Vice Servo. Mayor, kasi showbiz. Ayan. Ayan, Mayor Ma'am. Sasagutin ko ho talaga. Ayan. Si Kuya Buddy, ayan. Ako ho, magpapakatotoo lang, baka ho hindi na. Ayan, baka hindi na, Kuya. Kuya Buddy, hindi na raw. Baka, possible na hindi na. Sige po, hindi na. Final answer, hindi na. Final answer. Kasi si Phil betrayed si Mayora. Wala pa ng Maynila yun eh. May katanungan ka pa, Kuya Buddy. Natawa naman ako. Pinatanggit, para sa ikaw, unlad lang naman daw din ng lungsod ng Maynila. Yun yung kanyang sinasabi. Yun yung kanyang sinasabi. Ayan. Bata, madalas ka ba mahuli sa Maynila, Kuya? Ayan. Baka mayroon ka pang... Baka may tanong ka kay Vice Mayor naman. Ay, Mayor, isa pa sa mga katanong ko po dyan sa Maynila. Yung mga street parking po, bakit po may yung may bayad sa gilid ng mga kalsada? Naniningil ng mga parking. Parking sa kalsada. Street parking. Dapat sa street
bawal po bawal magparada sa mga gilid ng kalsada. Pero sa Maynila po, lalo na dyan sa may bandang Intramuros po, ay may naninilang mga parking. Ay, ang Intramuros administration, ang Intramuros, kabuuan po ng Intramuros ay hindi po under sa City Hall, sa City Hall, LGU. Sa LGU po. Yan po ay under po sa Intramuros administration. Nagkataon po, Pati din po sa ibang lugar din po pala. opo, meron lang naman po tayo kuya na mga Dito sa may, tawag dito, sa may, dito sa may, Grandstand, may Lunita, Grandstand. Akala ko sa Balintawak. tama ho kayo, kuya. Tama naman po. Kuya, meron lang ho tayong mga nakatalagang parking areas po talaga sa lungsod ng Maynila na kung saan maari naman po tayong maningil. Nasa batas naman po yan ng lungsod ng Maynila. Unfortunately po kasi ang Maynila ay napakaliit na lungsod. Wala ho talaga tayong masasabi na malaking lugar para pagparkingan ng mga kababayan natin na hindi lang naman ho taga Maynila ang nagpupunta ko, hindi po sa kung saan-saang lugar. May mga naitalaga ho tayo na mga parking areas na nakasaad naman po sa mga ordinansa natin sa lungsod ng Maynila. Yun lang naman po ang pinatutupad natin. Ayan. Okay, Kuya Buddy. Kuya Buddy, okay na po. Lumipat ka na sa Maynila, ha? Kaya taga Quezon City ka pala. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Buddy. Ayan. Okay. Maraming salamat. Ikaw talaga ba lang ang epic mo? Kuya Buddy, na napakaganda nung kanyang tanong. Showbiz na showbiz, ha? Natawa tuloy si Mayora. Aga-aga showbiz tayo rito. Yan yung pang-headline na tanong ni Manong Buddy. Dito sa Quezon City, back to you, Sister El at Mayor. Ayan, pang-tabloid. Very tabloid. Pero teka muna, balikan natin. Akala ko si Boy Gonzales ang magtatanong. Dapat ito magtatanong, taga Santa Cruz ito eh. Ha? Santa Cruz ba si Boy? Santa Cruz si Boy Gonzales. Anyway, balikan natin si Mayora. Mayora, ayan, ang naging issue po ay, ang sabi po ay, noon daw panahon ng dati administrasyon ay malinis ang Maynila. Pero ngayon po ay dumumi na raw po. Ayan, hindi raw naasikaso, Mayora. Ang lungsod po ng Maynila at ang buong Pilipinas at ang buong mundo ay nasa pailalim ng pandemya. Nung panahon po ng dating administrasyon. Nagsimula po ang pandemya anong taon? 2020? Yes po. 2020. Ang lahat po ng tao nakakulong sa loob ng kanilang mga tahanan. Wala hong nakakalabas. Doon pa lang po makikita mo sino hong magkakalat sa labas. Opo. So ngayon po, ang nangyari po sa atin, napakamalaking challenge. Bakit po? Bumalik na po sa dating buhay ang atin po mga kababayan. Hindi lang naman po sa lungsod ng Maynila. At akibat po niyan, talaga naman hong madadagdagan na makikita nating kalat. Hindi lang naman po sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Hindi naman ho tayo tumitigil ng pangongolekta ng basura. Ang pinagtataka ko lang po ay dati po meron ho tayong service provider ng basura. Okay. 2 taon din po natin naging service provider yon. Okay. Dati po wala tayong issue tungkol doon sa basura. Hindi ho tayo nagkaroon ng issue. Itong pangalan nga ba ng Sister L, yung basura, Lionel. Lionel. So nung panahon po nila, wala ho tayong issue. Ngayon pinalitan sila, biglang nagkaroon ng issue. Bakit ho ba sila umalis sa Maynila? Ano ho ba ang tunay nilang dahilan? Na ngayon po ay ginagawa nilang lagi na lang na issue ang basura. Bakit ho ba iba na ang taga-kolekta ng basura natin? Wala naman hong pinagkaiba ang basura noon at ang basura ngayon po. Pareho pa rin po. Ayan. At ang kaibahan lang po, doon sa dating administrasyon, lahat po
nasa loob ng bahay. Mm-mm. Lahat po makakalabas lang para ilabas ang basura nila pag nagdaan na yung mangongolekta ng basura. At ayan po ang nangyayari ngayon. Yes po. Ayan. Mayor, isa pang issue, anong reaction po niyo dito sa may show cause order ang COMELEC? Dahil may akusasyon po na may vote buying daw po kayo, Mayora. Ay, ako po. Opo. Ay, madali naman po yan sagutin. Kasi unang-una po, wala ho kaming ginagawang kahit anong klase ng vote buying. Kung ano man po ang mga ipinatutupad naming mga social amelioration program po, sinimulan po namin yan 2022. Hindi naman ho namin maaring itigil yan porket panahon ng kampanya at eleksyon. Ano ho ang ginawa ng pamahalaan lungsod ng Maynila? Nang hingi po kami ng pahintulot sa COMELEC ng ilan po sa ating mga social amelioration program kung pwede pa ho natin ipagpatuloy. At binigyan naman po tayo ng exemption. So wala hong kakaiba doon po sa mga ginagawa natin. Natural lang naman, kahit saan naman po kami ho ni Vice Mayor Yul, sa lahat naman po ng programa namin, pinupuntahan namin. Magbibigay ho kami ng ayuda sa mga nasunugan, pupunta ho kami dyan. Kami po, hindi naman ho po pwedeng hindi kami pumunta. Hindi ka na pwedeng tumulong. Hindi ho kami po pwedeng Kami po ay sumusunod sa lahat po ng mga ipinatutupad ng COMELEC. We make sure na wala ho kaming i-violate na kahit ano po na hindi namin dapat gagawin namin. Hindi ho namin gagawin yun. Ayun. Okay. Alam mo, Lakay, babanggit ko lang to. Kakilala mo to eh. Sino? Itago natin sa pangalang Victor De Leon Lima, ang mahilig mag-shampoo. Taga Manila yan. Ang sabi niya sa atin dito parating, member ng Eraserhead. Sabi niya, in fairness, 2 times a day ang koleksyon ng basura ngayon. Aba, sa Santa Cruz, Manila. Santa Cruz ba ito si Cruz, Victor De Leon Lima? Opo. Lakay, Sister El, disiplina pa rin po yan ng ating mga kababayan. Kami po, tuwing kami ay magsasalita ni Vice Yul, walang patid na pagre-remind po sa ating mga kababayan, wag ho niyong ilalabas ang inyong mga basura sa hindi takdang oras. Wag ho natin itatambak sa kahit ano na lang na poste, pader na makita natin o center island, di ba? Yun lang naman ho ang pakiusap namin dahil may ordinansa tayo, di ba? Yun, yung tapat ko, linis ko. Ayan, tama yan. Tapat ko, linis ko. Dapat sa loob ng LGUs merong ganyan eh. Yes, Lakay, dapat. Kasi importante yun para hindi makalat ang isang lugar. Disiplina ng may bawat clean up din po kami every Friday. Naglabas ho tayo ng executive order. Isa po yan sa mga kauna-unang executive order na ginawa ho natin nung pagkaupo ko bilang mayor, na meron ho tayong clean up drive every week. Ginagawa ho namin yan every Fridays. Buong Maynila po yan, sa barangay, sa loob ng City Hall, na kailangan po naglilinis po tayo. It's a small participation magmula po sa ating mga kababayan. Siguro baka pwede itap yung mga barangay official sa Mayora. Ginagawa naman po nila. Kasi naalala ko nung Marcelo Sisterlo, estudyante ako may mga nag-iikot. Yung nakatira sa Catalonia Street, number 101, yung basura ninyo, linisin nyo naman. Siguro po, kailangan na rin po yan. Dapat lang ho may talaga may political will po. So political will talaga importante. Okay, Vice Mayor Yul Sermo, ayan bilang panghuli po, ayan, kausapin niyo po ating mga kabayan sa lungsod ng Maynila. Bakit kayo ang dapat iboto na Vice Mayor uli ng lungsod ng Maynila? Bakit tayo po? Tayo po ay naging tapat at maayos na sundalo ng gobyerno ng Maynila sa pagtupad sa mga responsibilidad na inatang sa ating balikat, at pinagbutihan lang po natin at pinagigihan natin at hindi po tayo nagsawang higitan ng sarili natin para maglingkod sa mga batang Manileño. Kaya naman, kung tayo po ay nakapagsulong ng pinakamaraming resolusyon sa buong history ng Konseho ng Maynila at nakapagsulong din po at nakapagpasa ng 200 mahigit na ordinansa na kapakipakinabang sa bawat Manileño, ay mag-iisip lang po tayo ng programa at susuportahan natin ang mga konsehal natin
sa kanilang mga advokasya naman at programa na naisisulong sa bawat distrito nila at tayo po ay magiging katuwang nila at aayusin lang natin ang pagpapastol para sa 38 konsehal para mas maraming magawa at suportahan ang administrasyon ni Mayor Hani Lacuna Pangan na makapagbigay ng magandang trabaho para sa bayan natin. Biruin nyo, sa sinabi ni Mayor Hani Lacuna Pangan na mayroong obligasyon ng bayan natin, pero hindi natigil ang mga social services, social amelioration na patuloy namin na sinusuportahan. Katulad nung allowance para sa mga senior citizen natin na dating 500, ginawang 1,000. Yung allowance ng mga estudyante sa senior high, colleges na pinagpatuloy at nagsulong pa ng isa pang magandang ordinansa, yung graduation gift na nakapagbigay ng 2,000 pesos para sa mga batang UDM at batang PLM na magsisipagtapos. At isa pang magandang ginawa po namin sa konseho, yung unang abuloy kung saan ang bawat pamilyang Manileño na mawawala ng kamag-anak, kapamilya ay makakatanggap ng 3,000 pesos at may kasama pang bulaklak at mask card. Ayan lang po, katulad ng PWD natin. Ang PWD natin dati ay 18 pataas lang ang merong allowance na 500 pesos. Pero ngayon, 18 pababa, meron na rin pong allowance na 500 pesos. Hindi po din makakakilos kasi ang pamahalaan natin, ang mayor natin, kung hindi susuportahan ng vice mayor. Ako naman po, ginawa ko po lahat ng assignment ko para sa bayan natin, para suportahan ang ating kauna-unahang babaeng mayor after 451 years. Biro niya, meron tayong mapagkalingang ina. At yan po, ang makakaasa po sila na ipagpapatuloy lang po natin ang isang tapat at totoong serbisyo na may takot sa Diyos. At dito po sa laban po natin, lalaban lang po tayo ng patas, parehas at may respeto at pagmamahal. At kung muli po tayong bigyan ng pagkakataon ng mga batang Manileño, magpapasa lang tayo ng COC, compassion, obligation, commitment, na iaatang po nila sa balikat natin. COC. Panibagong COC. Basta hindi tayo magkasawa na pagigian at pagbutihan ng paglilingkod natin. At sa isa pa, mga batang Manileño, baka pwede nyo rin pong suportahan ang One Pinoy Party List sa mga kababayan natin. One Pinoy Party List po, number 13 sa balota. Magiging dagdag boses ng mga batang Manileño sa Kongreso ng Pilipinas. May COC pala si Vice Mayor. Ako STD Ano sa'yo? Ano yung STD mo? Sipag, tiyaga at determinasyon. Sa akin po, ibang ibig sabihin na STD. Doktor po kasi ako. Oo nga Kaya pala si nasa Dr. medicine para mas maganda pa nga, PhD na lang, Dr. Arohan. Ano, lakay? Patience, hard work, and determination. At si Mayor naman lakay. Teka muna, sabi rito si Vice Mayor Yul Serbo, wala bang libreng film showing ng kanyang mga pelikula? Nasa YouTube na yata yan lang. Makartista pa rin. Ayan, Mayor Hani Lacuna, ma'am. Ayan, kausapin niyo po ating mga kabayan sa lungsod ng Maynila. Bakit ikaw ang dapat muling iluklok na Mayor ng Maynila? Bakit po si Mayor Hani Lacuna Pangan? Unang-una po, konsehal pa lang po ako, naging vice mayor ninyo, hanggang naging mayor ninyo, naging tapat po ako sa inyo. Hindi po ako nagpabaya sa lahat po ng ginagawa natin bilang paglilingkod sa ating mga bayan. At ito po ay ang maisusukli ko lang sa mga kababayan kong Manileño. Hindi ko po kayo pababayaan, lalong-lalo na hindi ko po kayo iiwan. Siguro po kayo na sa pagsasama po o sa tandem ng Hani at Yul, ang inyo pong matatanggap sa amin ay isa lang tapat at totoong paglilingkod. Yun lamang po. Maraming salamat, Doktora. Ayan, pagmamahal na isang doktora. Ayan. Maraming salamat, Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, sir. Ayan, kandidato ulit sa pagka-Vice Mayor at re-electionist, Mayor Maria Sheila Hani Conrado Lacuna Pangan. Hani Lacuna na lang po. Sobrang haba, lakay. Sige, Hani. Ayan. Honey, literal na honey. My love, so sweet. Yes. Wow. Maraming salamat, Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat din po, Lakay and Thank you Sister po. L. Good morning and good luck po sa inyo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.
Pero grabe naman yung totoo ba ito? Alin yan, lakay? Anak ang mastermind doon sa pagkidnap at pagpatay kay Anson Ke? Ayan yung siya ang itinuturo, lakay. Nung mastermind, nung suspect na nahuli at ikinanta niya na ang mastermind nga daw yung anak ng biktima. Wow, ang lupit naman ito kung totoo ito, ha? Ayan, kaya lang nagsabi yung suspect, di ba? Walang sinong anak ito? Ilan ba ang anak ni Anson Ke? Ha? Ayan, walang totoo ba ito? Parang ano yung pangalan, lakay? Ano ba? Ayan, Andrew? Ay, ano ba yun? Pangalan ng Anson Tan. Ayan, yung isinasangkot ang anak ng biktima na si Alvin Ke. Ayun, Alvin. Ayan, o kaya Ron siya na Goo. Ayan, Go. Wow, si Alvin Ke, isa si Alvin Ke sa kakasuhan ng DOJ at PNP Anti-Kidnapping Group sa isinalang na preliminary investigation. Grabe ha? Naman yun. Anak, ipapapatay ang sariling ama? Diyos ko po. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senatora Jinggoy? Sa init ng panahon at politika ngayon na Sister L, abay pati pari hinahamon na ng suntukan. Grabe naman yun. Lupit naman nito. Grabe naman yan. Bakit naman dumating lakay sa puntong hahamunin ng suntukan? Ano ang issue? Alam nyo bang nagulat po, Justice Sam Martinez, ang mga taong nagsisimba ng magwala? Ang isang lalaki at nagsisigaw at hinahamon si father ng suntukan. Bakit naman daw lakay? Ayon na sa ating bubita, Sister L. Ewan ko ba kung praning-praning itong naghamon na ito o grabe naman yung praning-praning. Ayan, o hindi nagustuhan ang sermon ni father. Ayan. Baka yung umili. At biglang nagwala. Ayan. At habang hinahamon si father ng suntukan, alam mo kasi naghamon ng suntukan. Sino lakay? Engineer pa naman, Sister L. Ay, grabe naman yun. Professional engineer. Di na ginalang yung alagad ng simbahan sa loob ng tahanan ng Diyos. Sa loob talaga ng simbahan. Sa loob ng simbahan, Sister L. Ang dami nagsisimba. Ayan. Para lang mo alam pinag-aralan nito, parang may lahi ba to sa kulang sa modo, ha? Mayroon ba siyang baka naman may problema lakay sa sa pag-iisip. Ayan. Pero engineer Ayan. Professional na siya. Hindi ba siya mayroong nararamdaman na something? At eto na ang nangyari ngayon na Sister L. Dahil nagkagulo na sa loob ng simbahan, ayan, dahil sa pagwawala ng engineer sa pag-amo ng suntukan sa pare, ayan, inawat si engineer ng kanyang pinsan. Okay. Inawat ng kanyang pinsan. Siyempre, siguro na maawayin pare sa loob ng simbahan. Huminahon ka, Lucifer. Grabe naman niya. Huminahon ka, pinsan. Mahiya ka naman. Pare yan, dami-daming tao. Tsaka laka yung kahit huwag mo nalang isipin siguro yung nasa loob ka ng simbahan. Yes. Yung pagtotohanan na the fact na nandun ka sa loob ng simbahan. Sana, Pater, suntukan tayo. Sa labas. Labas tayo. Ayan, tanggalin mo yung abito mo. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, pero sa halip na tumigil ang engineer na nagamo ng suntukan, ayun, nagsuntukan na nga, Sister L. Nakipagsuntukan si Father? Nagsuntukan talaga, Sister L. Sa loob ng simbahan? Sa loob ng simbahan, ayan. Ha? Sa simbahan. Sa simbahan niya. Hindi si Father ang kasuntukan. Ay, hindi. Yung pinsan. Yung pinsan, ayan. Yun yung mahirap lakay. Yung umaawat. Kaya mahirap umawat nadadamay. Oo.
At ayon na sa ating bubit Sister L, ang engineer na nagamo ng suntukan sa isang pare, ayan, ay si engineer itago na yung hinamon na pare ay si Father Padre na lang, ayan. Padre, ayan. Buti hindi mo pinatulan, Padre. Ayan. Siyempre, ayan. Ba't nakatingin ka rito, maraming report? Kasi sabi niya, hindi tayo pwede mag-overtime. Sabi ko sa iyo, wala nang report eh. Sige, tapusin ko lang to. Ayan. Mabilis lang to. Dami na kamiss ng ating special na balita. Ilang weeks na. At ang engineer, daming interview, daming commercial, political advertisement. Yung yung jingle ko tuloy, di may ipasok-pasok. Ayan. Baka makalimutan ako sa eleksyon. Ayon na sa ating bubit, ang engineer na nagamo ng suntukan sa isang pare sa loob mismo ng simbahan. Pero ang nakasuntukan na lang ay yung pinsan na umawat. Ito ay si engineer. Engineer A. Ayan. A. As in angel face. Eto na Angel face pero. Ayan, grabe naman si engineer, ha? Ayan. Makalma lang. Alam ko po mainit ang panahon. Huwag niyo ilalagay yung init ng ulo sa ulo. Yes, pero ang mga nasa likod ng Pogo operation sa bansa, dapat lang na managot sa batas ayon kay Senator Hontiveros at Senator Gatchalian. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Sister L, dapat lang daw na managot sa batas yung mga nasa likod o mga personalidad na nasa likod ng operation ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ang paniniwala ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senador Risa Hontiveros na kapwa nagpursige doon sa investigasyon hinggil sa mga Pogo. Kasunod ito ng paghahain ng kasong human trafficking ng Department of Justice laban kina dating Secretary Harry Roque, Cassie Leong at iba pang mga personalidad na nasa likod ng Pogo Hub Operation sa Porac, Pampanga. Sabi ni Hontiveros, walang habol ang ating mga kababayan kundi mapanagot sa ang lahat ng mga sangkot sa Pogo. Dahil doon sa isinagawa nilang investigasyon sa Senado ay napakarami o gabundok daw ng mga ebidensya yung kanilang naungkat, napatunayan ito sa mga testimonya, mga dokumento at nakitang-kita yung mga kuntsabahan kung sino-sino yung mga personalidad na nasa operation ng Pogo sa Porac, Pampanga. Samantalang sabi naman ni Senador Gatchalian, isang welcome development yung paghahain ng DOJ laban sa mga sangkot sa Porac Pogo Hub. Nagpapatunay ito na at dapat magsilbing babala sa kung sino man kahit sabihin na nasa kapangyarihan ay hahabulin sila ng batas, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno. Nangako ang dalawa na kanilang babantayan yung mga takbo ng mga kaso dahil ang Pogo ay kakambal ng napakaraming krimen na nangyayari na at nangyayari pa hanggang ngayon, kasama na yung kaso ng torture, human trafficking, panlilinlang at paglawag sa anti-money laundering law. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kakambal ng scam. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Samantala sa Kamara naman, liderato ng Kamara muling tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng ugnayang Pilipinas at Japan. Detalye balita mo, RH12. Manang Milky, happy birthday, Rigonan. Happy birthday, Manang Milky. Maraming salamat, Sister El at Lakay. Patuloy ang suporta ng liderato ng Kamara sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at Japan na isa sa mahalagang kaalyado ng bansa sa pagpapaunlad na ekonomiya naging sa defense and security. Inayag ito ni House Speaker Martin Romualdez sa pakikiisa ng sambayanang Pilipino sa mainit na pagtanggap kay Japanese Prime Minister Ishida Shigeru na dumating noong Martes para sa kanyang 2 araw na official visit sa Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang Japan ay hindi lamang kapitbahay nating bansa kundi matatag na kaalyado, kundi katuwang din sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region. Narito si House Speaker Martin Romualdez. The Philippines and Japan have a very strong relationship, kaya itong bisita ng Prime Minister
lalong titibay ang ating relasyon. At nakaraan din ng nakakarang taon na nakapirma din tayo ng bagong trilateral agreement between Japan, the Philippines, and the US. Kaya siguro tuloy-tuloy din ang pag-uugnayan dito sa mga pwede natin gawin with Japan in terms of relationships, in terms of investments, trade, and of course for defense and security concerns. Binanggit din ni Romualdez ang nilagdaang Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na layuning palakasin ang defense, security, strategic cooperation. Sabi pa ng House Speaker, bukod pa dito ang malaking ugnay ng Japan sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya para kaya nakahandaan niya ang Kamara na may pagtulungan at makipag-ugnayan sa bansang Japan. Ako si New Cariguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng Milky, AI na yata ito, ha? Si speaker ba yan? Ba't ang payat? Ayan. Pumayat parang, talaga siya latay. Parang college boy na siya ngayon, ha? Hindi ba AI yan? Ayan, ang payat na bumata ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Ayan. At maraming salamat, birthday girl, Manang Milky Rigunan. Daming bayan. Oy, mga kababayan, makinig kayo sa report ni Giselle Ricafort dahil may babala po ang NBI na dapat naman talaga, ha? Ayan. NBI, binalaan ang publiko versus rage bait sa social media. Ayan. Pagka-rage bait, yung mga may mga issue nga pag inaatat ka parang teaser na gustong-gusto malaman, pipindutin mo, mga ganun ba yan, Sister L? Ayan. Ano siya, iba yung lahat alakay. Ganun ba? Clickbait yung isa. Ano nang tawag? Clickbait yung isa. Clickbait naman ito. Yung rage bait naman, ano naman ito? Alamin natin lakay kay Giselle kung ano yan. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Ano ba ito? Rage bait. Oo, lakay, iyan yung mga clip na lumalaganap ngayon sa online na iniiba lakay nung mga vloggers kuno yung konteksto doon mula naman sa totoong ibig sabihin lakay. Kaya mismong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, yun nagbabala sa ating mga kababayan laban sa naglipa ng mga fake news at rage bait online. Hininok ni Santiago lakay yung publiko na maging mapagmatiyag at suriin maigi kung ano yung kanilang mga paniniwalaan. Pinaliwanag ng NBI Director na yung mga rage bait ay mga post sa social media na karaniwang nagiging viral at sadyang ginagawa upang galitin yung taong bayan. Dahil dito, mas dumarami raw yung mga reaksyon at interaksyon na lalo pang nagpapalaganap sa naturang content. Idiniin ni Santiago na dapat maging mulat ang publiko sa kung ano yung rage bait at kapag nakakita raw ng ganitong klase ng post online, ipinayo niyang kalmahin muna yung sarili bago tumugon. Sa ganitong paraan, makapag-iisipan niya tayo na maayos bago kumilos at maiiwasang palaganapin ito sa social media algorithm. Binigyang diin pa ng NBI Director na hindi lahat ng impormasyon na makikita online totoo, kaya dapat umaasa lamang yung ating mga kababayan sa mga mapagkakatiwalaan na mga media outlet at content creators. Dapat anyang tukuyin ang pagkakaiba ng false information at factual information sa pamagitan ng pagtukoy sa primary at secondary sources. Iyan lakay yung sinabi ng NBI Director. Kasunod na rin lakay ng pagkaka-aresto noong hinihinala na isang Chinese spy doon sa labas ng tanggapan ng Commercial on Election sa Intramuros, Maynila. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat Giselle Ricafort. Happy birthday muna kay Kuyang Rex Taginod. Ay Kuyang Rex ng TM Kalam Masonic Lads. Happy birthday. At Kuyang Doc Vika Sambale at Kuyang Bong De Jesus. Happy birthday din kay Congressman GP Padjernos. Aba, magbe-birthday pala ito, ha? Talaga ba? At ang ninong mo, Mr. Michael is my guy. Happy birthday. Yes. Wow, happy birthday po. At Celine Lee Severino ng Toyota Alabang. Binabati ni Bossing Cesar Lee. Ayan. At happy birthday din kay nasaan na yung isang pagbati rito, ha? Ayan, happy birthday din kay ating Juday Dansalan, kay Kuyang Bishop Buddy Ballesteros at anyang kambal na pari din. Monsignor Manny Ballesteros, happy birthday. At pagbati mula sa mga paring Freemasons. Ayan. At mga brethren. At happy birthday din kay Sister Sara Asuncion, ang Miss Universe ng CCF. Ayan.
At good luck kay Miss Philippines Hawaii Angelina Pasco, official candidate ng Miss Universe Philippines Beauty Contest. Pagbati mula kay Nanay Juliet Cabanela at Romel Cabanela. Happy birthday pa kay Robert Manyaga at kay Rafael Lagaw at kay Dennis Dabasol. Mula kay Henry Landicho at Kenneth de los Santos. Lydia Fernandez, happy birthday din. Mula kay Ariel, Gary, Jesse, Mark at Willie Relador. At sa ating init ng panahon, mainit na pero tuloy pa rin po ang Init Dikit promo na nasa 13 Martires, Cavite ngayon. Si Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin! Parang aliwan. Ang init! Ang init! Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH ruleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon dyan sa 13 Martires? Sherwin. Lakay, nako, hindi lang mga marites, kundi mga sigang marites, Lakay, ang nagpatikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan dito sa 13 Martires sa Cavite. At nako, kanina, Lakay, limpak na naman yung mga kalalakihan na tuwang-tuwa nung makita yung bote ng vitamin E. Talaga naman ha? Oo, nako. Ito yung mga nanalo ng ating iba't ibang papremyo na nagpatikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan. Ba't ganyan? Kuya. Ba? Tonto si Kuya, ha? Inubusan niya ng supply, Ayan. Wala po ka naman, Kuya. Welcome. Aba, hawak-hawak talaga, oh. Ayan na. Welcome, Kuya. Ayan. Salamat, DZRH. Ayan. Maraming salamat po. Tuwan-tuwa sila. May Basta, bigas na, may vitamin E pa. May pulutan pa, may grocery items. Mr. L, meron pa nga nakahubad na nalo ng t-shirt. Para sa kanya talaga yon. Nakaburles. Nakapunod niya t-shirt sakay. Tontawa. Dahil meron siyang bagong puting DZRH t-shirt. Kaya naman sa mga nais manalo ng iba't ibang papremyo, laging tumutok sa DZRH at abangan kami sa inyong mga lugar sa Greater Metro Manila, Lakay. Bukas, nasa labas ulit na yung Metro Manila para mamigay pa rin ng mga papremyo sa ating mga kababayan na lagi nakatutok sa DZRH. RH number 6, Sherwin Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, sa ating Init Dikit promo mula sa 13 Martires sa Cavite. Ayan. At para sa mga nanalo ng vitamin E, drink responsibly, mga kuya. Yes, so ano lang kayo, mga chill lang. Mga tatlong tagay, takpan nyo ulit. Tatlong kutsarita lang. Lakay, baka hindi man lang daw yun umabot sa bituka. Hanggang lalamunan lang. Kasi gawing 5. Nako, sabi tuloy ni Kuyang Andrew Imatong dyan sa Camp Bagong Diwa Taguig. Ayan, abay, paano naman kami rito? Ayan, gusto rin namin yung vitamin E. Ayan, relax na kayo sa mga taga Camp Bagong Diwa Taguig. Siya na Senior Jail Officer 1 Tony Rose Adolfo, Jail Officer 2 Steve Fateg at JO1 Erickson Tinapay. Ba, may pulutan na kayo, tinapay na kuya. sa Emperador. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Eric Estrellado. Ayan, Chief ng LTO Diliman Office. Ba, mula sa mga batang San Miguel, General James Brillantes at General Charles Kalima. Your business is our business.
At sa ating balitang negosyo, President at Chief Executive ng Globe nagretiro na. At sino naman ang papalit sa kanya? Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans. So kasama ito sa job fair ni Secretary Benny Laguesma, ha? Baka nangailangan ng President CEO ng Globe ngayon, ha? Ayan. May papalit Lakayo kasi nagretiro na raw. Ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Inanunsyo ng Globe noong nakaraang linggo ang bago nilang President at Chief Executive na si Carl Raymond Cruz. Si Cruz ay dating Deputy Chief Executive ng kumpanya mula January 1, 2025 at dati ring CEO at Managing Director ng Nigerian market leader na Airtel Nigeria. Pinalitan ni Cruz si Ernest Koo na magre-retiro na matapos ang kanyang 16-year stint sa Globe. Sa isang media briefing, nagpresenta si Cruz ng malinaw na roadmap para sa kumpanya na nakasentro sa innovation, digital inclusion at customer first thinking. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56.145 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Mayor Siana, Star City. Bilis naman ng oras. May balita ka pa dyan? Pero dahil malapit na tayong paalam, eto muna Lakay, meron pa akong isang balita rito dahil umabot na sa 147 na batas kontra kahirapan ang naisulong ng One Pacman Party List. Ayon kay Miss Milka Romero, first nominee ng One Pacman Party List na nangunguna rito ang paglungsad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang free tuition fee law sa mga state colleges. Maalala rin ng bayan ang Eddie Garcia Law para naman sa mga bumubuong workers ng film, TV industry. Sa community outreach naman, ay pagpapatuloy mano ng One Pacman ang mahusay na record nito sa tulong ng bayan. Nasa 30,000 scholarships ang naibigay na nila, 75,000 na medical assistance at mga pampaopera na umaabot sa 2,000 na mga bata na may karamdaman sa puso. Lahat ng yan ay naabot sa loob lamang ng 3 termino ng One Pacman. May dede si Deo makalma pagtutusan nyo. At yan, aking political jingle na bayad. Ayan, salary deduction. At naman natapos magbayad nila. Ayan, barito, salary deduction, walang kawala kay Robert Pua. At yan ang kabarante palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po, may mga nahihit stroke na, ha? Yes, Sobrang init ngayon. Ayan, buti pa sa Quezon City umuulan, ha? Paminsan-minsana. Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Mag-iingat po tayong lahat. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Daming Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless.